Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Pagpatuloy po natin yung pag-aaral natin sa 2 Timothy chapter 3 verses 10 to 11. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtiyatsaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napakahirap ng dinanas ko, ngunit sa lahat ng iyon ay iniligtas ako ng Panginoon. Love and endurance. Alam niyo po, dito po sa buhay ni Saint Paul, marami tayong natututunan. Kaya naalala ko po yung lyrics po ng kantang God Will Make a Way. Kasi sabi po doon sa lyrics ng kantang yon, with love and strength for each new day, He will make a way. Totoo po yun. Pagkataglay-taglay po natin sa bawat araw, yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos at yung kalakasan na nagmumula sa Diyos, ang Diyos po, He will make a way. Napatunayan ko po yan sa aking buhay. Kasi ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin, kadalasan po niyan, ang context ay doon sa pakikisalamuhan natin sa ating kapwa. Pangalawa, doon po sa mga problema na minsan, hindi natin inaasahan. Kaya alam niyo po si Saint Paul, para sa kanya mahalaga po yung pag-ibig Kasi kaya siya nangangaral ng salita ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 14, siya po'y inuudyukan ng pag-ibig ni Kristo. The love of Christ compels him. Kaya pagka makikita niyo po yung mga messages ni Saint Paul, malalim po yung pagmamahal niya sa mga kanya pong pinapangaralan. At alam niyo po si Saint Paul, para sa akin po, isa siyang larawan ng matured na believer. Na binabanggit do sa 1 Corinthians 13 verse 11. Kasi para sa kanya, ang sign of maturity, hindi yung marami kang alam kundi yung ikaw ay puno na ng pag-ibig sa iyong puso. At alam niyo po, hayag na hayag yan dahil handa niyang isakripisyo yung kanyang sariling kapakanan para sa iba. Yun po sinasabi ng Romans chapter 9 verse 3. Sa panahon natin ngayon, ang tao po, unloving, selfish, mapagmalaki, baga mahirap pakisamahan. At huwag kayong magtaka kung maraming ganyang tao sa inyong buhay o sa paligid ninyo. Kaya dito mapapatunayan na tayong mga Kristiyano, dapat po ay maging totoo tayo sa pagmamahal sa ating kapwa. At sabi nga it takes love to bear with the shortcomings of the weak. Sabi sa Romans chapter 15 verses 1 and 2. Kailangan unawain natin sila. Tignan natin yung mga shortcomings nila, tignan natin kung paano tayo makakatulong sa kanilang pagbabago. At ito po ang tip ko sa inyo, kung ikay nagsiserve, nangangaral, nagpipreach, nagmi-minister, huwag nyo pong kalilimutan ang pag-ibig. Tiyakin nyo muna na napuno kayo ng pag-ibig ng Panginoong Hesus upang makapag-minister po kayo sa buhay ng maraming tao. Now, bakit para sa akin mahalaga yung pag-ibig sa pagtatagumpay ni Saint Paul sa buhay? Alam niyo po sa Book of 1 John, makikita natin yung nagagawa ng pag-ibig. Unang-una po, yung presensya ng Diyos. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 19, nararanasan natin sa ating buhay. Mararanasan din natin yung magkaroon tayo ng confidence sa buhay kapag tayo po ay may pag-ibig. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 21. At maging do sa ating pananalangin. Alam niyo po ba, pagka ang motive natin sa pagdadasal natin pag-ibig, sabi tumatanggap po tayo mula sa Diyos. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 22. At sabi sa 1 John chapter 4 verse 18, inaalis ng pag-ibig yung takot sa ating puso. At sabi sa Ephesians chapter 3 verse 19 at 1 John chapter 4 verse 12, sa pamamagitan ng pag-ibig, napupuno po tayo ng kapuspusan ng Diyos. Kaya winner po ang isang tao na may pag-ibig sa buhay o sa puso niya. Kasi mararanasan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya pinakamahalaga po para sa akin, yung taglayin natin, yung pag-ibig
na nagmumula sa Diyos. Ano po? At yan ang sikreto ni St. Paul. Ano po? Kasi yung pagmamahal sa ating kapwa, sa totoo lang po, pagsubok yan sa maraming tao. At mapagtagumpayan, nawa po natin yan. Pangalawa po, yung strength o yung tinatawag na endurance. Ano po? Sa ibang salita, resiliency. Ano po? Kadalasan, nagpipray po tayo ng easy life. Masama bang manalangin na makaranas ka ng madaling o easing buhay? Pwede naman. Ano po? Kung yun po ang pinoprovide ng gospel, ba't hindi mo hingin? Di ba? Yung healing, yung deliverance, ano po? Pwede natin hingin yan sa Panginoon, yung protection, yung immunity. Ano, kasama po yan sa package ng gospel. Ano po? Kaya lang minsan papansin nyo, ang buhay hindi madali. Ano po? Sabi ni St. Paul, dumaan siya sa iba't ibang uri ng pagsubok. Kaya alam niyo po, mahalaga rin yung everyday. Nagpipray po tayo for strength. Ano po? Na maging resilient tayo sa buhay na ito. Ano po? Yung maging matatag tayo. Ano po? Kaya si St. Paul, sabi sa Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Naranasan niya po sa kanyang buhay ang Diyos sa iba't ibang season. Ano po, sabi nga, being content in every situation, sabi sa verse 12, whether living in plenty or in want. So kita ninyo, no? Pinagdaanan ni St. Paul kung ano yung pinagdadaanan natin. Pero ang sikreto pala, everyday, no? Kailangan humingi tayo ng kalakasan mula sa Diyos. Kasi pagka nagpipray tayo ng endurance, ano po, parang pinalalakas natin yung ating mga spiritual muscles para pag dumating yung mga problema at pagsubok, handang-handa po tayo. At masasabi natin, I can do all things through Christ who strengthens me. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.